reaction niyo po nung nalaman niyo na isa po kayo sa mga juke bosses po? Ulit. Oo. Kasi nung first season at second season kasama ako, naging juke boss ako noon. Siyempre, iba yung saya. Pero nandun din yung kaba kasi nag-start kami noon, pandemic pa. Tapos after nung 2 seasons namin, nagpahinga ng mga 2 years. Tapos nung nakatanggap nga ako ng tawag na magbabalik ang Singalin, syempre iba yung kaligayahan na very excited talaga na magbabalik na yung Singalin at makakasama ko na naman yung aming mga co-artist dito sa Singalin. Okay. As a juke boss po, like what will people expect from you po? Like, Ay ako syempre mag-share tayo ng wisdom natin as an artist, yung mga natutunan ko rin through the years of my career. Pero mabait ako. Hindi ako terror na joke boss. So may konting syempre mag-share tayo ng konting guidance dun sa mga contestants natin. And lagi kong sinasabi na kailangan talaga mag-enjoy sila sa ginagawa nila. And yung opportunity na nandun sila sa stage ng Singalin, dapat i-enjoy lang nila yun. Kasi once in a lifetime yun. At sobrang saya lang talaga na maging parte ka ng Singalin. Okay, lastly po, do you have any other solo projects that we would be expecting to see from you soon? Ang mga upcoming projects ko po, follow me sa aking social media accounts, Jessa Zaragoza sa Facebook and sa Instagram. Ganyan po. And sa TikTok, na hindi naman ako masyado nakaka-post kasi walang time. Tamad mag-post. Pero hanapin niyo lang po Jessa Zaragoza. Verified naman yan. Maraming salamat po.